Dito po sa ating pagbasa ay talinghaga po ito ng binhi at ng lupa. Actually, ang magsasaka dito ay walang iba kundi maaaring ang Diyos, ikaw, ako, na nagdadala ng kanyang binhi. Ano naman yung binhi? Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ano naman yung lupa? Ang lupa ay ang puso ng tao. O kaya ay tayong tao ang lupa na may 4 na uri ng klaseng lupa. Ano naman yung bunga? Doon sa binhing natanim sa matabang lupa, ito daw ay mga mabubuting gawa natin, magagandang pag-uugali. Maaaring ito'y bunga ng Espiritu Santo. Mamaya ko po yan babalikan, panghuli natin yan. Ano ba ang ibig sabihin ng talinghaga? Kanina ang akin hong binibigyan ng pansin ay ang paglapit ng tao kay Jesus. Kaya sila lumalapit kay Jesus sapagkat ang lahat ng inilalapit nila, binibigyan ng tugon ng Panginoon. Anong sabi ng John chapter 6? Ang lahat ng lumalapit sa Panginoon sa anumang paraan ay hindi niya itataboy. Oh yeah. Bagkus ang lahat ng lalapit sa Kanya ay uuwing taglay ang kasabutan ng Kanyang paglapit sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mabibigo. Parang mahina eh. Sabi sa inyo, may hangover pa kayo. Sabihin mo sa tabi mo, hindi ka mabibigo. Yun. Lumabas ko. Ano bang ibig sabihin ng talinghaga? Ang talinghaga po ay maikling salaysay, maikling kwento, pwedeng totoong nangyari, pwedeng katang-isip lang ng nagsasalita, ngunit mayroong espiritual na kahulugan or makalangit na katotohanan. Oh yeah. Ulitin ko, ano po ang talinghaga? Maikling salaysay, maikling kwento, pwedeng totoong nangyari, katang-isip ng nagsasalita, na may makalangit na katotohanan or spiritual na katotohanan. Talinghaga. Si Jesus, noong mga panahon niya, kaya siya gumagamit sa kanyang pangangaral ng mga patalinghaga kasi ang totoo, hindi lahat ng nasa crowd, hindi lahat ng taong nasa harap niya ay mga taga-sunod niya. Yes. Marami na mga taong naroroon na mga naghahanap ng kapintasan ng Panginoon. Naghahanap ng maibubutas. Naghahanap ng mga salitang pwedeng gamiting laban kay Jesus. Para wala silang magamit, yung mga naghahanap ng mali, gumagamit si Jesus ng patalinghagang pananalita. Pangalawang dahilan, kaya si Jesus ay gumagamit ng mga patalinghagang pangangaral at pagtuturo ay upang ang kanyang aral ay maabot ng mga simpleng mamamayan. Oh yeah. Sapagkat minsan ang totoo, ang aral ay nauunawaan lamang kapag binibigyan ng isang halimbawa o example. Meron ako napuntahang gawain nung ako'y bata-bata pa, dyan sa may bandang Alabang. Noon, ang gawain, pagkatapos ng gawain, sama-sama ang mga manggagawa, preacher, choir, na nagkakainan. Pwedeng minsan sa simbahan, o kaya naman ay pupunta sa bahay ng core group. Ngayon, di na uso yun ngayon. Pagkatapos ng prayer meeting, bibigyan na lang ng isang plastic na may styrofoam kanin at ulam ang preacher. Take out na. Noon, hindi. Sama-samang kumain. Lampunin niyo, no, ako'y na-assign doon, ang ulam na inihanda ay tinola, pritong galunggong, at saka laing, yung gatang gabi. Lampunin niyo, nung tinikman ko yung gabi, syempre, dugong Bicol ako. Tinikman ko, ang sarap. Sabi ko, sister, ang sarap naman ng pagkakaluto ng gabing ito, ng laing na ito. Sabi niya, hindi niyo po ako na itatanong, ay Bicol po ako, taga-Iriga. Kaya ang mga taga-Iriga, masasarap talaga magluto ng gabi yan. Nagmamantika pa. Tapos ang sahog niyan, mga special pa. Masarap. Sabi ko dun sa sister, Sister, ito bang laing na kinakain natin ngayon na masarap? Kapag yan ba ay kinain ko sa aming bahay, ganyan din ba masarap? What?
Sabi niya, huwag kayong mag-alala, Brad. Ipagbabalot ko kayo. Nanghingi ba ako? Hindi. Kung sinabi ko, sister, ang sarap ng lain mo, pahingi naman. Siguro sasabihin ng ibang naroroon, kumain ka na, nanghingi ka pa, ang kapal naman ang mukha mo. Diba? Yung paghingi ko, pwedeng gamitin laban sa akin yun. Yung preacher na na-assign sa amin, nang hingi ng ginataang gabi. Eh dahil ang sinabi ko'y patalinghaga, sister, ito bang laing na ito na masarap na kinakain natin? Kapag ba yan ay kinain ko sa aming bahay, ganyan din ba kasarap? Marunong makinig yung sister. Nabasa ang gusto kong sasabihin. Huwag kayong mag-alala, Brad. Ipagbabalot ko kayo. Magaling pumig up. Sana yung mga taga rito rin sa Ususan, magaling din pumig up. Diba? Sa Jesus, minsan, ginagamitan niya ang kanyang pagtuturo ng pangangaral sa pamamagitan ng mga talinghaga upang yung mga simpleng tao maunawaan yung kanyang aral na gustong dalhin sa kanila. Oh, yes. Ano ang ibig sabihin ng talinghaga? Maikling kwento, maikling salaysay, pwedeng totoong nangyari, pwedeng kathang isip, na naglalarawan ng maka-espiritual na katotohanan or makalangit na katotohanan. Pwedeng mayroon ding moral lesson. Yes! Minsan, kailangan nating gumamit ng mga patalinghagang salita para hindi tayo makapanakit ng loob ng ating kapwa. Parang yung nakasama mo sa kainan. Siyempre, minsan kapag birthday, binyag, kasal, minsan may cake yan, di ba? Pero daw nag-celebrate ng birthday, sila-sila lang, siguro mga wala pang 15. Ang pangpinali nilang kakainin ay cake. Yung isa daw, nung pumunta dun sa cake, nag-slice daw ng pagkalaki-laki, hindi lagay sa kanyang plato. Eh marami pang kakain. Kung ikaw yung nakakita, ano sasabihin mo sa kanya? Sister naman, bakit naman ang laki na agad ng kinuha mo? Ang dami-dami bang kakain? Masyado ka naman. Masyado. Diba? Pag sinabihan mo yun, sinaway mo sinita, magagalit yun, sasama ang loob. Ay paano ang pagsasabing hindi sasama ang kanyang loob? Sister, tandaan mo, alalahanin mo, mataas ang sugar mo ngayon. Kunti-kunti lang. O, diba? Siguro hindi na magtatampo yun. Hindi na magdaramdam yun. Baka liliitan na ang kuha ng slice ng cake. Diba? Minsan, kailangan mong gumamit at gamitan ng talinghaga ang tao para hindi ka makapanakit ng loob at maunawaan niya ang gusto mong iparating.